Okay, so ito tayo. Continuation tayo. So kanina na review na natin sa Music and Arts. Basahin nyo lang yon. Tapos, or isasend ko ulit to sa GC ninyo para at least meron kayong reviewer. Panoorin nyo lang siya ulit para ma-refresh kayo. Kasi yung mga bababanggit dito kasama sa exam ninyo. So ngayon, PN Health naman tayo. Ito sa PN Health. Yung P dito, gagawin sana natin kaso nagkataon talagang may bagyo kaya nagkaroon suspension. So, sayang. So, sana magawa natin siya sa second term. Okay. Sige, ayan. So, again, kasama sa exam ninyo, yung changes about puberty. Ayan, sa puberty. So, stage of physical. Ayan, pagbabagong physical, emotional, mental, and social development. Kasama yon. Okay, so it is a stage of physical, emotional, mental, and social development. So, alam ko ay may pinasulat ako sa inyo lecture, so basahin nyo lang yun, okay? O, sige, for an example, meron akong babasahin dito yung isang situation, then answer nyo lang, no? Oral lang, oral. Okay, for an example, Jose notices stronger body odor after playing. What should he do? O, parang napansin niya na malakas yung body odor niya, yung amoy sa katawan. So, pagkatapos maglaro, anong gagawin niya? A. Wear the same sweaty shirt the next day. Suotin lang niya ulit yung sinuot niyang damit ngayon. Bath. Use mild soap. Wear clean clothes and apply deodorant when needed. Maliligo. C. Avoid washing the underarms. Huwag niyo hugasan yung kilikili ninyo. Pwede pa yan. Or D. Spray perfume without cleaning the button. Magpapabango na lang ako. What is your answer? Okay, very good. The correct answer is letter B. Maligo, no? Uso ang pagligo, ha? Para hindi umamoy, no? Okay, next tayo. Ayan. Bigyan ko pa kayo ng isa pang situational question. Okay. So, in this next question, which analysis correctly compares the roles of educators and healthcare professionals? In this situation, ano daw yung role ng educators? When you say educators, teacher, at yung healthcare professional, yung mga doktor. Yan. Sige, alin kaya dyan? Yung tama yung role ng educator tsaka yung health professional. A. Educators prescribe medicine while nurses assign school grades. Yung mga teacher nagre-reseta ng gamot. Tapos yung nurse ang nagbibigay ng grade. Or B. Both roles are limited to organizing games. Nagpapalaro sila. C. Educators give accurate lessons and a safe learning space while health professionals address medical and mental health concerns. Or letter D. Neither role provides guidance during puberty. The correct answer is letter C, no? So, that is the correct answer. Very good. So, again, sa pagsasagot sa exam, mahalaga, huwag manghula, basahing mabuti ang mga choices. Sige, next tayo. Ayan, another situation, ha? Pero hindi ito lalabas sa ninyo, hindi ito yung mismong exam ninyo, no? So, gumawa ako ng possible situation para ma-refresh lang yung lesson natin about puberty. So, ito. Why is peer support valuable during puberty? When you say peer support, ito yung support mula sa kaibigan ninyo. Mula sa best friend mo, no? So, ano ba yung nakukuha nyo suporta kapag nasa stage na kayo ng puberty? Alin dyan? Sa tingin nyo, A. Peers can provide belonging and shared understanding while trusted adults still guide serious concern. B. Peers should replace parents and health workers. Peers should pressure others to hide emotion, or peer always have complete medical knowledge. The correct answer is yes, letter A. Kasi di ba minsan nag-share kayo ng mga nangyayari sa buhay ninyo, mga kaibigan ninyo. Sinishare nyo sa kaklase ninyo na ang tawag dito, ma-crush ninyo. Tapos nagkataon, parehas pala kayo ng crush. Ganong bagay. Okay? Next tayo. Alright, next proceed tayo.
So, this slide, ayan. So, ito. So, first bullet natin. Ayan. So, sundan nyo lang yung mga ginuguhitan ko ng kulay red. So, nandun tayo. So, in this statement, sabi daw, physical activity always stunts growth during puberty is a myth. Pag sinabi nating myth, yan ay haka-haka lamang, no? Wala siyang scientific explanation. Sabi daw kasi, yung mga physical activity, exercise, paglalaro, ay nagpapahinto daw ng paglaki kapag nasa puberty stage. So, tingin niyo, totoo ba yun? Hindi, that is a myth. Hindi naman totoo. No, halimbawa, pag ba naglaro ka, tapos meron kang Adam's apple or lumalaki yung mga muscles mo, that is your puberty stage, hindi ka nalalaki. That is a myth. No, that is a no. Okay, next bullet tayo. Ito na tayo. Why should puberty myths be corrected with accurate information? Bakit daw kailangan itama yung mga myths na yan? Ang sagot dyan, yung nasa naka-bold, no? Kuburahin ko lang to. Yan. Yan. So, myths can cause fear, shame, and avoidance of healthy activities. Sabi daw kapag daw, halimbawa sa mga girls, kapag daw may regla ka daw, wag ka daw maliligo. Tapos yung daw regla mo, gagamitin mo siya panghila mo sa mukha para mawala yung tigyawat. That is a big no. That is a myth. Wala siyang scientific explanation. At kapag ginawa mo yun, possible magkaroon ka pa ng skin infection. Or pwede naman na, halimbawa, hindi ka maliligo, may regla ka, baka naman bumaho ka. No? So, hindi naman totoo yun. Hindi totoo yun. Okay? So, kailangan i-correct yung mga ganong myths. Okay? Example, ito si Tyler. Tyler avoids exercise because he thinks sweating will always worsen acne. What should he do? Sabi daw, si Tyler daw, hindi na daw siya nag-exercise kasi kapag daw pinagpawisan siya, lalo daw lalala yung kanyang mga tigyawat. Kaya hindi daw siya mag-exercise. Sa tingin nyo, totoo yun? Pag di ka huwag kang mag-exercise para hindi ka pagpawisan. Okay, ano ba dapat niyang gawin? Okay. Letter A. Stop all physical activity for several years. So, ilang taon, huwag kang gumawa ng mga physical activity. Huwag kang tumakbo, huwag kang mag-exercise. No? Or B. Use proper hygiene. Wear breathable clothing and continue suitable activity. So, malinis sa pangatawan, maligo, tapos magsuot ng yung mga damit na presko, no? Kung mahirap yung mainit, tapos susuot ka pa ng masisikip at mga dark color na damit. So, lalo ka talaga pagpapawisan, lalo ka maiinitan. So, or letter C, scrub the skin harshly every game, mo. Pagka laro, kuskusin mo, skubahin mo yung balat mo, no? Sakit naman nun. Or letter D, hide the concern and avoid trusted adults. Huwag kang makikinig sa mga nakakatanda. What is your answer? A, B, C, D. Okay, the correct answer is letter, okay, B. So, kailangan proper hygiene talaga. Yan. Kung natatandaan nyo, no? Yung proper hygiene kapag nasa puberty stage, no? So, pakibase yung mga lecture ninyo. Ito. How can the myth girl should not exercise during menstruation affect participation? Meron tayong tinatawag na myth, wala tong katotohanan, no? Sabi daw, ang mga babae, huwag daw mag-exercise kapag may regla. Paano ito makaka-apekto sa mga kababaihan kapag sinunod nila to? A. It guarantees better sports performance. Gagaling daw sila kapag hindi sila nag-exercise sa mga sports sa sasalian nila. B. It improves knowledge of puberty. Mas lalo silang magkakaroon ng magandang kaalaman. Letter C. It removes the need for hygiene. Or letter D. It can reduce confidence and prevent safe, helpful physical activity. A, B, C, D. Yes, the correct answer is letter D.
Kapag kasi hindi ka nag-exercise, lalo na kapag may activity, pwede kang madali kang doon, masugatan, madapa, 'di ba? Halimbawa kapag naglaro ka ng any sports activity, kapag wala kang proper exercise bago ka maglaro, anong pwede mangyari? Pwede kang madapa, pwede kang mapilayan. In any game, kailangan may muna warm up or exercise. Okay, next tayo. Ayan, ito dapat lalaruin sana natin to grade 5 kaso talagang hindi. Ang tawag dito is wall ball. Yung nakikita nyong illustration na yan, gagawin sana natin yan. Kaso, ang nangyari, may class suspension. Sayang. So, ang tawag dyan sa picture na yan, yung PE na yan, that is wall ball. Kung saan yung player, patatama nila yung bola sa pader. Tapos, kailangan masalo yun. Kapag hindi nasalo yung bola, kailangan niyang tapikin yung pader. Kapag naunahan ng ibang player na yung bola binato dun sa pader at hindi siya agad nakahawak dun sa pader, out na siya. Okay, so wall ball. Yan, sa wall ball na yan, ang nade-develop na skill na yan, nakikita niyo sa picture, is propelling. When we say propelling, it is a skill practiced when a learner sends a ball accurately toward a marked target. Halimbawa, itong si girl na nakakulay pink, no? Ito yung hawak niya, ito yung bola, no? Tapos ito yung target. So kapag tinamaan niya sakto dun sa target, ang tawag doon is propelling. Ayan. So nakakasunod, propelling or wall ball. Next tayo. Yan. So why do learners rotate through station in a net and wall game circuit? When you say wall game circuit, meron niyang iba't ibang station. No? Tapos halimbawa sa station na to, sasalo ka sa station na to, halimbawa may station 1, station 2, station 3, station 4. Halimbawa doon sa kickball, kailangan mo muna tumakbo pupunta sa station 1. Kapag nasipa yung bola, pupunta ka sa station 2, station 3, station 4. Ang tanong, bakit kailangan mong alamin yung mga iba't ibang station na yan? Sige. A. To remain at one skill for an entire class. B. To remove cooperation from the activity. C. To practice several skills such as propelling, positioning, striking, blocking, and receiving. Or letter D. To avoid using space safely. Siyempre, the correct answer dyan is letter C. No? So, dapat alam nyo per station kapag may activity tayo. Okay, sige, bilisan na natin, no? Next, ayan. Why are control and accuracy important when striking a ball? Bakit kailangan eksakto ang pagtama mo sa bola? Mahalaga ba to? Yes, mahalaga yan. For you to help direct the ball toward a target or open space. So, kailangan kasi control mo yung halimbawa yung paa mo. Dapat alam mo kung saan patatamaan. Kasi kapag pabigla-bigla, no, hindi mo iniisip, basta sipa ka lang ng sipa, ang tendency, hindi mo matatamaan yung bola. No? So, marami sa inyo, no, naglaro tayo ng kickball, di ba? Hindi agad natatamaan yung bola kapag binato na ng pitcher yung bola papunta sa inyo. Next tayo. Ayan. Meron tayong tinatawag na circuit drill. Ayan. So, which behavior shows safe and responsible participation in a circuit drill? So, sa circuit drill kasi, ang pinakamahalaga dyan, you should follow station rules. So, halimbawa, station 1, mag-i-squat ka. Station 2, magpo-push up ka. Station 3, magla-lunges ka. Station 4, magpa-plank ka. Station 5, magma-mountain climber ka. So, may iba't ibang gagawin per station. No? Tapos, halimbawa, pipito sa set, move ka na sa next station. No? Yan. Next, ito. Which sequence best organize a net and wall game circuit? So, ito yon. Explain each skill, assign groups, begin on signal, practice for the set time, then rotate safely. Kasi sa game circuit kasi, kung ano lang talaga, halimbawa, sa base 1, may gagawin ka,
Tapos kapag pumito na ako, lilipat ka sa base number 2. Pag nagagawa mo yung gagawin sa base number 2, pupunta ka sa base number 3. Pag nagawa mo yung sa base number 3, pupunta ka sa base number 4. Ang tawag doon is wall game circuit. Okay? Next tayo. Ayan. So, a learner repeatedly misses the target. Laging hindi niya natatamaan yung bola kasi because the body is far from the ball spot, what should be improved first? Kasi malayo yung bola sa katawan niya, kaya hindi niya natatamaan yung bola. Anong gagawin niya? Para matamaan mo yung bola, kailangan nasa tamang position ka. Positioning before striking. Kaya, nung nag-kickball tayo, marami sa inyo, hindi natatamaan yung bola kasi hindi tama ang posisyon bago sumipa. O, eto. Dapat lalaruin din natin to, nak eh. Bukod dun sa wall ball, lalaruin dapat natin to, ang pickleball. Ang pickleball, kung familiar kayo nito, kung napapanood nyo sa mga TikTok, Reels, no? It is a sports, combines the element of tennis. Alam niyo yung tennis? No? So, merong isang Pinoy ngayon na sikat siya dahil sa larong tennis, dahil nanalo siya. Si Alex, no? Tama ba? Siya. Badminton at table tennis. Okay? So, badminton and table tennis. It is a combination. Pickleball. Okay? Next. Ayan. In the game pickleball, why must the receiving player allow the serve ball to bounce before returning it? Ayan. Sa larong pickleball na, kailangan bago mo siya paluin, hayaan mo muna siyang lumipat papunta sa'yo. Okay? So, why must receiving player allow the serve ball to bounce? Kailangan mo nang mag-bounce dito, tapos dun titirahin ng player. So, because it follows the return of serve rule and supports fair play. So, kailangan mo nang mag-bounce bago tirahin kapag sinerve yung bola. Next, ito yung tamang pagsaserve, which serve follows the basic pickleball rule. Ito yung tamang service. Ang tawag dito is underhand serve. Ayan. So, kung nakikita nyo yung nasa picture, ayan. So, ito yung correct position, pababa, pataas. Okay? So, ganyan. So, imagine niyo may hawak kayong bola, tapos nahawak niyo yung paddle ninyo, pataas ang serve. No? Para siyang badminton, pag nagsiserve ng badminton. Okay? Ayan. So, meron tayong tinatawag na no volley zone. Yung no volley zone, ito yon. Ito yung net. No, ito yung no volley zone. Hindi pwedeng umapak ang mga player dyan sa no volley zone. Hayaan nyo lang na tumalbog dyan yung bola. Pero hindi pwedeng umapak ang mga player dyan. Okay? Sa no volley zone. Next, ito yung mga paddle natin. Ayan. So, the class has no official paddles. Paano kung wala kayong paddles? Anong pwede mong gamitin? So, pwede kang gumamit dyan ng wooden boards. O, pwede kayong mag-cut ng sa may plyboard, or plastic lids after checking them for safety. So, diba, wala kang paddles, pwede gumamit ng kahoy. Ayan. Which action is a fault in basic pickleball? Kapag tumayo ka dito sa may no volley zone or kitchen zone, fault na yon. Kailangan mo lang aapak dyan. Okay, wala. Dapat nasa labas ka. Okay, next. Team A is receiving and Team B is serving. Ayan. So, Team A wins the rally. Pag sinabing rally, ito yung palitan ng palo ng bola. What follows under the lesson's basic scoring rule? Team A does not score the point because only the serving team scores. Yung mga nagsiserve lang magkakascore. Halimbawa, nagkamali yung serving team, di nila na ibalik ang bola, wala silang points. No? Ayan. So, which plan best adapts pickleball for beginners while preserving safety and learning? So, again, pag wala tayong mga official na gamit, so we can use substitute equipment.
Wala tayong court. Pwede tayong mag-mark a smaller court. Gamit tayo ng chalk, sukatin natin, and ang pinakamahalaga kasi dyan is explain the rules. Allow a helpful modification and emphasize teamwork. Kasi sa pickleball, pwede siyang dalawa. No? Pwede siyang dalawang player magkakampi. So, okay. Ayan. So, again, grade 5, that is your pointers to review sa PE. So, if may na-miss kayo, so isa-send ko na lang to sa teacher ninyo, sa GC ninyo, para mabalikan ninyo as your reviewer. So, again, mag-ingat ang lahat and mag-review ng mabuti para maganda ang score ninyo sa inyong term exam sa Music and Arts. Bye-bye!